Maunlad ba ang bansang Pilipinas? Ano-ano nga ba ang mga batayan upang masabi mong maunlad ang ating bansa? Paano nga ba natin nalalaman ang kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa? Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Alamin natin ang kahulugan ng pambansang kita. Ito ay tumutukoy sa kabuuang kitang pinansyal ng lahat ng sektor na nasasakupan ng isang bansa. Bakit nga ba mahalaga na sukatin natin ang ating pambansang kita? Una, dahil nakapagbibigay ito ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya ng isang partikular na taon at maipapaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng isang bansa. Sa paghahambing naman ito sa ilang taon, masusubaybayan ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap bang pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksyon ng ating bansa. Ang mga datos mula sa pambansang kita ay nagsisilbing gabay ng mga nagpaplano sa ekonomiya upang bumuo ng mga patakaran o polisiya na nakapagpapabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan at magpapataas ng economic performance ng ating bansa. Kung walang sistematikong paraan sa pagsukat ng ating pambansang kita, magiging haka-haka lamang ang basehan nito. At hindi ito magiging kapani-paniwala. Ating talakayin ang mga paraan sa pagsukat ng ating pambansang kita. Mayroon tayong tinatawag na Gross National Income o GNI at Gross Domestic Product naman o tinatawag na GDP. Ano nga ba ang kahulugan ng Gross National Income or GNI? Ito ay ang kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ay sinusukat gamit ang mga salapi ng isang bansa. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Philippine Peso. Inihahambing ito sa dolyar ng US at kalimitang sinusukat kada quarter o sa isang buong taon. Tanging tapos na produkto lamang ang sinusukat ng gross national income. Tandaan, hindi kasama ang halaga ng mga hilaw na materyales upang hindi madoble ang pagbibilang nito. Halimbawa na lamang, kung binilang natin ang sinulid sa ating gross national income at ibibilang din natin ang damit na nagawa gamit ang sinulid, ipinapakita na 2 beses ibinilang ang sinulid. Kaya naman, hindi na bibilangin ang halaga ng sinulid sa gross national income. Sa halip, sinasama na lamang ito sa halaga ng damit. Hindi din isinasama sa pagkwenta ng ating gross national income ang mga produkto o serbisyo na walang kinikitang salapi ang nagsasagawa nito. Halimbawa na lamang ay ang pagtatanim ng pamilya para sa kanilang sariling pagkonsumo. Isa pa dito ay ang produkto mula sa impormal na sektor, gaya ng mga naglalako sa kalsada, nagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan sa bahay, nagbebenta ng turon, fishbowl sa bangketa ay hindi din binibilang sa ating GNI. Dahil hindi nakarehistro kaya't walang datos na mapagkukunan kung magkano ang halaga ng kanilang mga produksyon. Gayon din ang mga segunda mano o ukay-ukay na hindi rin kasama sa pagkwenta ng ating gross national income sa kadahilan ng isinama na ang halaga nito nung mga ito ay bagong gawa pa lamang. Tandaan, ang mga produkto o serbisyo na gawa ng Pinoy saan mang bahagi ng daigdig ay kabilang sa pagkwenta ng GNI.
Kung ang may-ari ng produksyon ay isang dayuhan dito sa Pilipinas, hindi ito sinasama ng GNI ng ating bansa. Kabilang ito sa GNI ng pinagmulan ng dayuhan. Ang Gross National Income ay tinatawag ding Gross National Product or GNP. Sa madaling salita, GNP stands for Gawa ng Pinoy. Sa kabilang banda, ang GDP naman o Gross Domestic Product ay tumutukoy naman sa kabuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang bansa, maging ikaw ay Pinoy o dayuhan man na nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon. Kabilang sa kinukwenta sa ating gross domestic product ay ang halaga ng produksyon ng mga international companies na nagawa nila dito sa loob ng ating bansa. Halimbawa, ang kinita ng mga OFW sa Hong Kong ay binibilang sa gross domestic product ng Hong Kong dahil doon nagtrabaho ang OFW. Sa kabilang banda, ito naman ay sinasama sa bilang ng ating gross national income. Upang mas lalong matandaan, GDP stands for Gawa dito sa Pilipinas.